Ngayong araw mga mare, samahan nyo naman kami mamili ulit. Dahil ngayong araw, bibili tayo ng washing machine saka afford the box. Kaya naman, samahan nyo kami. Tayo na nga mga mare, naglalakad na tayo at eto, nag-aantay na tayong jeep. At nakasakay tayo agad, kaya naman eto, papunta na tayo sa may Robinson kasi dito tayo bibili. Kasi mga mare, hindi natin magagamit yung TV pag walang afford the box kasi wala naman siyang signal. At eto na nga mga mare, nakapasok na tayo. Sandali lang tayo dito mga mare kasi ito lang naman sinadya natin at pagkatapos nito ay pupunta naman tayo sa bilihan ng washing machine. At ayun na nga mga mare, bibili na tayo at eto na nga sinusubukan na. Salamat po pala sa lahat ng nanonood sa amin. Si mga mare, may nakakilala sa atin dito, nanonood daw sila. Shoutout po sa inyo. Katapos nga dun mga mare, nandito naman tayo sa bayan kasi dito tayo bibili ng washing machine. Di ko pala mga mare nasabi, bibili rin tayo ng burner. Maraming salamat po kay Miss Mare Chris. Matagal na to mga mare na ibinigay pero hindi pa natin naasikaso kasi nga nandun pa tayo sa tita ko. Maraming salamat po sa inyo dahil po sa inyo magkakaroon na po kami ng gusul sa kanang burner. Pasensya na po, medyo natagalan po. Pagkatapos nga namin mga mare mamili ay pumunta naman kami sa iba. Bumili rin pala kami mga mare ng maliit na lamesas para patungan sa ating TV. At eto nga mga mare napili nating washing machine, may dryer na rin siya. Regalo ko na to kay mama. At ayun nga, tinitingnan ni Pangit kung maganda talaga to pero maganda naman siya kasi sinubukan namin. Kaya napagdesisyon na namin na ito na bibilihin natin. At ayun na nga mga mare, sumakay na rin ulit tayo ng tricycle kasi gabi na rin ito. Dumaan na rin tayo mga mare sa Chokes to Go. Naalala ko lang mga mare, dati ang tawag namin dito umiikot na manok. Nakakakain lang kami ng ganito mga mare kapag anihan ni tatay. Kasi nga sayang naman din yung ipambibili kaya naman pinipili na lang nila mama na hilaw. Sa wakas nga mga mare, nakarating na tayo at eto nga binubuhat na nila tata at ni Pangit yung washing machine. Habang pauwi nga kami, hindi ko mapigilan na hindi magbalik tanaw sa aming buhay noon. Kasi lahat ng meron kami ngayon ay sana lang namin noon. Sa wakas ngayon ay meron na. At eto nga binubuksan na, tuwang-tuwa si mama. Si mama kasi araw-araw pinoproblema talaga yung labahin lalo na nung maliliit kami. Kasi di ba bilang nanay talaga iniintindi kung anong gagawin sa labahin lalo na kapag marami at kukusutin lang ng kamay. Kaya pinangako rin namin sa sarili namin balang araw mabibigyan din namin ng washing machine si mama. Tingnan niyo naman tuwang-tuwa siya. Kasi nga mga mare, nakakahawak lang si mama ng washing machine nung dating naging kasambahay siya. Pero tingnan nyo naman ngayon mga mare, meron na siyang sarili at hindi niya naisipin kung paano niya lalabahan yung mga damit na marurumi. At tingnan nyo naman galak na galak si mama, kitang kita yung saya sa mga mata. Dahil bilang nanay, isa to sa mga pangarap nila ang washing machine. Kaya bilang anak, gusto kong maparanas sa kanya yung ganitong bagay na dati pangarap niya lang at nakikita sa ibang tao. At pagkatapos nga mga mare, nag-ayos na si Pangit ng lamesa para naman sa TV at sa wakas magagamit na natin. Maging ako mga mare na excite manood. Naalala ko lang kasi nun mga mare, kapag makikinood kami madalas patayan kami ng TV. Nung tipong makikinood ka sa bintana o kaya naman sa pintuan tapos isasara, ang sakit. Nanasa pa nga namin yung tipong hindi pa kami nagiinit tapos sasabihin ng may-ari patay na yun ang init na ng TV pero kakabukas lang naman. Kaya kami uuwi ng bagsak ang balikat. At ang gagawin namin mga mare, yung mga napanood namin nun ay pagkukwentuhan na lang namin na para kaming nanonood ulit ng TV. Naalala ko lang din ng mga mare, kahit gabi nakikinood kami kahit malamok sa labas ng bintana. Ang makaka-relate lang nun yung mga nakaranas din. Kaya ngayon nga mga mare may TV kami, hindi ko maiwasan na hindi bumalik sa nakaraan. Noon pa man ay pangarap na talaga namin magka-TV. Machika ko lang din sa inyo mga mare dahil nga wala kaming kuryente, wala rin cellphone, wala din TV. Tapos kapag malakas yung ulan tapos papasok ako, akala ko naman may pasok pero wala pala, nakapasok nga ako. Kaya ang ending mga mare, uuwi ako tapos nasasabi ko ang hirap naman ng ganito. Pero lahat mga mare naranasan naming hirap ay yung dahilan kung bakit mas matatag kami ngayon. Kumbaga hinulma kami ng mga pagsubok. At eto nga si mama habang nag-aayos si Pangit, tiniting niya naman tong washing machine. Nagpapasalamat ako sa Diyos mga mare dahil hinayaan niyang maparanas ko to kala mama. Lalo na si mama mga mare. Noon pa man ay pangarap niya na to. Kasi nga natatambakan siya ng laba
gayahin. At eto naman, abalang-abala naman si Pangit sa pag-aayos ng TV at excited kaming lahat. Ito ang unang araw na makakanood tayo ng TV na sa atin na. Hindi na natin mararanasan na patayan dahil nga sa atin na to. Kahit maghapon pa tayong manood, wala nang magagalit. Hindi na natin ulit mararanasan yung nakasilip lang sa bintana kahit malit yung butas. Sa totoo lang mga mare, nakakaiyak talaga. Habang ginagawa ko to, napaisip talaga ako ng sobra. Grabe pala talaga yung naranasan namin. Yung tipong kahit simpleng TV lang ay wala kami. Kaya talagang nagpupursige tayo sa buhay para maranasan nito ng mga magulang natin. Lalong-lalo na si mama, napakahilig niyan sa TV. Makikita ko si mama laging nasa gilid ng pintuan. Ibang tao para makinood. Maglalakad talaga ng malayo, makinood lang ng paborito niyang palabas. Pero ngayon mga mare, kahit makatulugan niya pa ay okay lang dahil sa amin naman na to. Hindi niya na mararanasan yung hirap na makinood sa ibang tao. Kaya maraming salamat sa Diyos at sa inyo mga mare. Lahat ng mga pangarap namin noon ay natutupad na ngayon. Naakala namin noon ay imposible dahil nga mahirap tayo. Naakala namin noon ay tinalikuran na kami ng mundo. Kasi noon parang pasan-pasan namin ng mundo. Kasi kahit anong kayod ng mga magulang namin ay walang nangyayari. Kasi nga mailap yung oportunidad. Kaya kahit simpleng bagay, pinagpapasalamat namin sa Diyos. Ang dami na nating pinagdaanan, kaya alam kong deserve natin to. Naranasan yung mga bagay na dati, sana lang. Imagination lang natin nakikita, pero ngayon nahahawakan na. Nung nakita ko nga si mama nakahawak sa TV, natutuwa ako. Alam kong hindi niya man sabihin, alam kong masayang masaya siya. Buti na nga lang din mga mare, si Pangit ayan dito kasi siya ang nag-aasikaso. At eto naman si mama, manghang-mangha. Kaya na nga, inaayos na ni Pangit yung antena para masubukan na natin kung maayos na yung TV. At eto naman si tata, idinikit na para magka-signal. At konti na lang mga mare, makikita na natin yung TV kung may palabas na. May naalala lang ako bigla mga mare. Akala ko nun mga mare, yung TV ay totoong tao. Kapag binasag mo yung TV, lalabas yung tao. Aminin nyo, naisip nyo rin yun ng mga bata kayo. Kasi nga, akala ko talaga totoong tao sila kapag nasa TV sila. Eto na nga si mama, nakahawak pa sa remote at eto si tatay pumasok na nga at manonood na tayo. Masarap lang sa pakiramdam bilang anak na naipaparanas natin to sa mga magulang natin. Kasi alam ko ang hirap na pinagdaanan nila nung mga bata rin sila hanggang ngayon. Kaya bilang anak, magpupursige tayo para maiparanas natin sa kanila yung mga gusto nilang maranasan. At ayun na nga mga mare, sa wakas may mga tao na. Totoo ba talaga to mga mare? Nangyayari na ba to? Baka naman nananaginip lang kami. Kasi nung nakarang araw lang napag-uusapan lang namin to nung nasa bukid pa kami. Pero ngayon mga mare, tingnan nyo naman sila tatay nanonood na. Nakakataba lang ng puso na nakikita silang nag-e-enjoy sila. Buhay talaga ay punong-puno ng sorpresa. Tingnan nyo naman mga mare, sila mama hindi na malis yung tingin nila sa TV. Kaya naman tinawag ko silang dalawa, sabay pa nga silang lumingon. Aba, si Doña Lydia pa kuya-kuya-kuy pa. Yan talagang tawag kay mama noon pa man mga mare. At eto nga si tatay, labas pa yung dalawang ngipin sa harap. Sabi ko kasi tatay, yung luha mo. At eto nga kunyari umiyak siya at pinahid pa nga kay mama. Si tatay talaga may pagkapilo at buti na nga lang good mood si mama at hindi niya napansin. Kung hindi, ayari na naman siya. At eto naman tong dalawa ay nakahiga pa sa side kasi nga mainit at wala naman tayo mauupuan. Grabe mga mare. Tuwang-tuwa talaga kami kasi nararanasan na namin to. Parang kailan lang kasi mga mare, isa lang kaming paslit na nangangarap na magkaroon din ng TV. Tapos kapag binatayan, uuwi at tatanungin namin sila, mama, bakit ba kasi wala kaming TV at kuryente? Pero syempre dati hindi naman namin naiintindihan yun. At tingnan nyo nga si mama, hindi na namamansin at tutok na tutok talaga yung mata sa TV. At eto naman si tata, may pagturo pang nalalaman. Si Pangit ang tagalipat, naka-4 pa nga. At sa wakas mga mare, tao na tayo at hindi na tayo mahuhuli sa balita. At eto nga si Pangit naghahanap ng pwedeng mapanood pero wala talaga kasi limited lang naman yung channel nito. At ayun nga sila mama, si tatay, pamangkin ko, parang hindi na ako nakikita. Masayang masaya kami na nakikita namin masaya sila. Ito mga mare manood kapag nakahiga tayo. At eto nga mga mare, hanggang ngayon di pa rin talaga mawala yung mga mata nila sa TV. Pero sabi ko nga kakain na tayo. Kaya
Kaya ayun mga mare, naghanda na kami ng kainan natin. Aba, mukhang social tayo ngayon na kasi may TV na may lamesa pa. Ang sarap ng ganito mga mare, yung tipong kakain ka habang nanonood tas nagkukwentuhan kayo. Kada commercial ng palabas ng pinapanood nyo. At ayun nga mga mare, o tingnan nyo naman, kakain na tayo pero nanonood pa tayo niyan. Ngayon mga mare, solong-solo na natin yung ganitong buhay. Nung nakikinod kasi kami mga mare sa gilid ng pintuan o kaya bintana kapag kumakain yung pinapanooran namin, nagpapatingin na lang kami. Naiisip namin, no kaya pakiramdam na yung may TV ka tas kakain ka habang nanonood ka ng TV na gusto mong palabas. Pero ngayong mga maring naranasan na namin, napakasarap pala sa pakiramdam tas sama-sama yung pamilya. Napakasarap na naranasan namin itong mga mari na buo tayo. Mula sa walang-wala, ngayon kahit papano ay meron na. Ang hindi lang nabago ay buo pa rin tayong sama-sabang nararanasan yung mga pangarap lang natin dati. At ayun nga mga mare, ito pala yung nabili natin chooks togong. Ang sarap naman at ito nga niyayaya pa kayo ni mamang kumain. Ewan ko ba mga mare, makita ko silang masaya, doble yung saya nararamdaman namin. Kaya tayo na mga mare, kain na tayo, may lamesa na rin tayo kaya hindi na nakakahiya sa inyo. At grabe mga mare, isa to sa pinakamasayang salo-salo namin mga mare. Yung tipong kumakain ka, nanonood, tas sama-sama kayo. Gusto ko lang mga mare sabihin sa inyo na isa lang din kami nangangarap noon. Kaya ikaw, kung pakiramdam mo, ang dami mo nang ginawa pero yung pangarap mo hindi mo pa rin nakakamtan, huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi nagdaan din kami dyan. Basta maniniwala ka lang kay Lord. Natutulungan ka niya. At syempre, gusto magsumikap ka. Hindi naman pwede pangarap ka ng pangarap tapos wala ka namang ginagawa. Dapat kikilos ka, parang pagtatanim. Kailangan magtanim at alagaan para magbunga. Kasi kung mangangarap ka lang tapos wala ka namang ginagawa, paano magbubunga yung pangarap mo? Paano mo makakamtan yun? Kasi ang susi sa pangarap ay ang pagsusumikap. Syempre, hindi pagsuko sa lahat ng hamon ng buhay. Huwag kang padadaig. Dapat lakasan mo yung loob mo, nakakayanin mo ano man ang bagyong dumaan sa buhay mo. Kasi kahit anong hirap na pinagdaanan mo, lagi mo nalang isipin na darating yung araw magbubunga lahat yun. Kasi ayun ang ginawa namin, kaya nararanasan namin yung ganitong buhay ngayon. Hindi kami sumuko at hindi kami nagpadaig. Kasi sa totoo lang mga mare, kung sumuko kami noon, baka wala kami ngayon. Lagi mo lang ding tandaan na lahat na nangyayari dito sa mundo ay may dahilan. Hindi ka inilagay ng Diyos para ikay pahirapan sa anumang sitwasyon na meron ka ngayon. Bagkus ay na magiging daan para ikaw ay magtagumpay sa buhay. Hindi man ngayon, hindi man bukas sa tamang panahon. Pero habang wala pa, huwag kang maiinip. Huwag kayong susuko mga mare.